Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:03 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tuloy ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na Mayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. sa problema. Kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon, dali na Adlaw kita sang Visayas. Huwebes, Tukibon, Abril 23, 2026. buton tahibaluon ta kasay. Welcome sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Visayas. Ako ang inyo kaupod katukib, Hope Torrechante. Tukib Western Visayas. Dali na And as usual mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Western Visayas. Dali na Diri sa programa Tukib, aton nga makaupod, no? sa Ang aton nga suki nga ahensya, no, sang gobyerno. Tukibon, dali na Sila ning ginapamangkutan naton mga kaabyanan kung ano bala ang latest sa aton lakat sang panahon. Tukibon, So later makaupod naton ang DOST Pag-asa Iloilo. kasaysayan kagkulo. Pero this time mga kaabyanan, hindi kita yan mamangkot, no, sang latest nga weather bulletin. Rather, no, pero connected sa gihapon of course, no, sa weather bangod sang nagligad lang gid, no, nga bulan kung madumduman ninyo nag-inaugurate, no, ang DOST Pag-asa sang radar facility sa Pag-asa Complex dira sa may distrito sang Haro. Visayas. Dali na So this time mga kaabyanan, ato na nga hibaluon kung ano na balang mga changes, no, sa pag-monitor, no, sang lakat sang panahon sang DOST Pag-asa bangod man, no, sa pag-inaugurate or pagpahamtang sang ining bag-o nga radar facility. Tukibon, ang I-check nato, no, kung ano bala ang mga limitations nga na-address, no, sa bag-o nga radar facility dira sa may DOST Pag-asa Complex. Tukib Western Visayas. Tukib Istorya, siyensya kita subong mga kaabyanan. Western Visayas. Dali na Kay istoryahan nato, no, ining Doppler radar facility sang DOST Pag-asa. Kay kung madumduman mismo, no, si Secretary Renato Solidum Jr. ang nagpadulong diri sa syudad sang Iloilo para pangunahan ang inauguration sang Doppler radar. agi sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na So makaupod naton later, no? Visayas. Si
si Mr. John Baron. Tukibon ang mangugat. Updan kita no live via Zoom ni Sir John Baron sang DOST Pag-asa Kultura. Tukib para mapaintindi sa aton ining Doppler radar nga facility no dira sa DOST Pag-asa Complex sa distrito Sangharo. Western Visayas. Karina. But before that, mga kaabyanan, of course, no, i-check anay nato ang pinaka-latest naman no sa aton nga pagbantay no sa lakat sang or sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Kat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Sa bahin sang DOST FIVOX mga kaabyanan, may ara no sang ashing events nga na-monitor ang DOST FIVOX sa Bulkang Kanlaon. Safe, stay ready, pamatian na. So padayon no ang activity erratic no pabag-ubag-o ang datos Alerto kita. sang DOST FIVOX sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island region. Apat ka pagbugas sang abo nga naglawig sang 3 tubtub 29 minutes no ang pagbuga sang abo sa Bulkang Kanlaon Anta, kanlaon sa makaligad nga 24 oras. stay safe, stay. Samtang 23 ka volcanic earthquake naman no lakip na ang 3 ka volcanic tremors na naglawig sang tubtub 6 ka minuto Sang pana, ang na-monitor man sa Bulkang Kanlaon. kanlaon bantay. So kung makita ninyo ang trend mga kaabyanan or wala man gid sang trend no makita niyo naga-fluctuate, nagagamay ang numbers no, naga-increase ang numbers sang Bulkang Kanlaon. May ara bes no nga naglabot sa 100 ang volcanic earthquake and then nanaog na naman siya sa 30 no ang iya nga volcanic earthquake pero consistent no nga nakakabalhag sang volcanic tremor subong no ang DOST FIVOX sa Bulkang Kanlaon. Ang bantay. The same also sa ashing events mga kaabyanan, may isa, duwa, no? Na. Subong 4 no kapag buga o kon ashing events ang na-monitor sandig sa latest no nga bulletin sang DOST FIVOX. Nevertheless mga kaabyanan, wala sang pagbag-o sa alert level status sang Bulkang Kanlaon. Nagapabilin ini sa alert level 2. Wala inigin pasaka no sa alert level 3 or wala man inigin papanaog sa alert level 1. Ini bangod no nga wala man sang or hindi naton mapakta no gapabag-ubag-o ang activity sang Bulkang Kanlaon. Yan, alerto kita. Alerto kita mga kaabyanan, stay safe, stay ready. Magpabilin nga naka-tune in no sa tukib and also sa mga anunsyo sang DOST FIVOX o kung DOST Pag-asa Hibalo. para mangin updated no sa mga Alerto kita. hazards diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Pamatian na. Lakat sang panahon, hibalo. Meanwhile, mga kaabyanan, istoryanan na nato no sang makadali Ibon, ang mga solusyon. ang nangin aktibidad sang presidente no President Ferdinand R. Marcos Jr. bangod bag-o langgid no Tukibon ta ang Western Visayas. Tukibon, ang mga lugar sa ginsaksihan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon sang bugas no kag ginlantaw maniya kag ginsaksihan no ang implementation sang kadiwa ng Pangulo program sa Palayan City, Nueva Ecija subong nga adlaw no April 23. Tukibon, ang mga solusyon sa Inibilang kabay mga kaabyanan sa pagsiguro no sang administrasyon sang suporta sa mga local farmers sa tunga sining impact no sang Middle East crisis. Tukibon, ang mga lugar sa rehiyon.
Nakikita man si Presidente Marcos sa mga barangay captains kag local government officials sang Palayan City kag ginsaksiyan no ang initial rollout sang 100 ka 10 kilogram sacks of rice nga gin-distribute sa mga ambulant vendors sa syudad sang Palayan. Ibon ang mga solusyon sa problema. Gin-inspect sang presidente ang mga kadiwa ng Pangulo stalls. Kung sa diin, no, ang mga locally produced goods sa mga farmers or mga mangunguma sa Palayan City kag province of Nueva Ecija ang ginpasundayag. And syempre, no, ginabaligya direkta sa mga consumers o mga konsumidor naton para may ara sila no sang accessible, no, affordable o kon barato nga mga food products, and of course bilang suporta man no sa agricultural livelihood. So amo nang nangin aktibidad no sining aga or just now no sang President Ferdinand R. Marcos Jr. Tukibon ta ang Western Visayas. Tukibon ang mga lugar sa rehiyon. Libuton ta hibaluan ta kasaysayan kakultura. Tukib Western Visayas. Sa aton nga pagbalik mga kabiyanan, istoryahan naton ang pagpabaskog sang climate resilience sang Western Visayas. Of course, no, pinaagi sa pag-inaugurate sining bag-o ng Doppler radar facility sa Pag-asa Complex. Ang newly rehabilitated Doppler radar facility nga nagabalor sa 176.6 million pesos ang gin-activate na no sang March 2026 sa pagpanguna of course ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Pinagi sa siyensya kag teknolohiya. And after that, no, groundbreak man ang bag-o nga synoptic weather station sa Iloilo International Airport. So i-check naton with DOST Pag-asa in a while kung paano gina-complement no sang synoptic system sa Iloilo International Airport no ang bag-o nga Doppler radar facility sa Pag-asa Complex. So again mga kabiyanan, mag-upod sa aton later no live via Zoom ang weather facilities 1 sang DOST Pag-asa Iloilo, si Mr. John Baron. Philippine Standard Time 10:16 sa aga, bantayan ina mga kabiyanan sa pagbalik sang Tukib. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.
Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time 10:22 sa aga. Lalina, tukimonta ang Western Visayas. Lalina. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Teknolohiya.
And as promised, makaupod nato ng isa ka espesyal nga bisita. Suki nato no nga ahensya sang gobyerno. But instead, no, nga magpamangkot sang pinaka-latest nga weather bulletin, aton naman niya nga istoryahan sini nga aga diri sa programa Tukib kung ano bala ining bag-o nga radar facility nga gin-inaugurate no sang bulan sang Marso, kung sa diin ang inauguration ginpangunahan pa mismo no ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ang facility no according sa aton nga DOST equipped no sang state of the art nga mga equipment. And so no kay ti na inaugurate ini sang bulan sang Marso, gusto naton mabalaan ano na balang update no sa sini nga facility. So makaupod naton sini nga aga mga kaabyanan ang aton nga DOST Pag-asa Iloilo. So yari na sa aton nga piyak nga linya si Sir John Baron. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello ma'am, good morning. Sa aton man mga suki nga mga tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Yes, thank you sir no for saying yes sa sini nga interview. Siguro unahon naton sir no ipakilala mo sa amin ano bala ang Doppler radar nga ini no kay ti hindi man tanan mga scientist, so hindi tanan no may ihibalo kung ano balang buot silingon sang Doppler radar. Kag nga abla importante ang ining Doppler radar nga ini Sir John. Yes ma'am, bali ang aton nga Doppler radar, ano na siya no? Isa na siya ka weather monitoring tool. So ano na siya actually naga-send out na siya sang signal para makita naton ang mga rain showers, thunderstorms, and actually even no ang mga bagyo, mga tropical cyclones naton makita niya. And syempre ang aton ding radar station, ang aton ding Doppler radar, high-tech na no. So mas maano naton actually ma-detect naton in terms sa iya nga kadasigon kag ang potential niya nga direction or kung diin siya makadto. In terms naman sa iya nga importansya, well mas maano naton ma-detect naton ang mga inclement weather mas temprano pa no. And of course as we know, the earlier we know no, the more time ang aton mga pumuluyo maka-prepare kag maka stay safe. Sir, March no inagurahan ining radar facility dira sa may distrito Sangharo, of course with DOST Secretary Renato Solidum Jr. But prior to that no, anong ginagamit naton nga equipment prior sang gininaugurahan ining Doppler radar naton? Yes ma'am, actually as we know na may mga kita actually no may non-operational periods kita kay I think actually natuigan mo kita nga wala kita radar no, so actually nag-rely lang kita sa aton nga satellite, pero kaso lang pag magamit kita abis ang satellite may na siya, delay na siya. So kung delay ang haboy sa aton nga data, delay ang haboy sa aton nga satellite no, so delay man ang aton mga issuance kag pag-provide no sa early warning sa aton mga pumuluyo. Sir, na-mention mo kaina no nga dasig kay ti may ara na sang radar facility mismo no ang Pag-asa Iloilo Complex. So ano ka dasig gid man sir no ang paghaboy sang aton nga mga datos? Yes ma'am, actually nakita no dasig na nga naton ma-detect naton ang mga rain showers, mga thunderstorms, and of course mga kung may mga tropical cyclones kita. So kung dasig na naton ni ma-detect, mas dasig kita maka-provide sang early warning no sa aton nga mga pumuluyo, and makaano sila mas maka-prepare sila no as early as possible. Sir, na-mention nimo no rain shower, bagyo, ano pang mga specific hazard ang pwede no ma-monitor sa aton nga radar facility, Sir John? Yes ma'am, actually mainly ang nato ng mga heavy rains naton, thunderstorms and tropical cyclones, mga rain bearing mga weather system naton. And actually very useful na siya ma'am para nato no makita naton kung anong mga areas nga may potential nga baon or potential nga maka-experience siya sa mga landslide. So imagine nato no kung may nakita yung radar
makita dayon naton nga may thunderstorm or may mga heavy rains kita nga naga-affect sa isa ka area. So once makita na naton, naga-provide kita dayon sa nga ano naton no issuances naton. So kung may arita mga heavy rains or thunderstorms, so nagapagawa kita sa naton mga thunderstorm advisory. So once makita na naton sa aton nga radar, ano kita dayon no, naga-provide kita dayon sa aton nga thunderstorm advisory. So kung may ano naman kita, kung may tropical cyclones naman kita, especially kung malapit no ang tropical cyclones sa aton diri sa aton sa Western Visayas, to the point nga ang let's say ang aton nga ang iyang extensive clouds nag-apekto diri sa aton, or let's say for example malabay di sa aton no, paso sa natabo kay bagyong Tino, nagapagwa man kita sa nga heavy rainfall warning. So para ano no ang maano naton warningan dahil naton ang atong mga pumuluyo kag of course maka-prepare sila. So kung wala kita biyan no, kung nag-rely lang kita sa aton nga satellite, so hindi siya ano no, hindi siya accurate and mabudlay actually no mag-estimate sang mga palabuton nga ulan kay of course ang satellite actually hindi na siya accurate gid no. So mas maayo gani kay may ano na kita, may high-tech na kita nga radar diri sa aton sa Iloilo City. Sir, do ano kadugay nga ginhulat naton tubtob non nga nakaagom ang Iloilo sang radar or Doppler radar? Well, actually man, if I remember, I think that was 2021 or 2022 pa. Na ano kita no, ang non-operational ang aton nga radar. So actually napilahan man katuig no, and mayo gani kay na ano kita na tagaan kita sang bagong radar, and actually mas nami pa ni kani nga radar kay mas high-tech na siya no compared sa previous nga radar naton. Wow. So sir, no, let's talk about the coverage. Ano ka dako ang saklaw sang aton nga radar? I believe no nga of course we know nga tigin tubsok na siya dira sa may Pag-asa sa distrito Sangharo. But anong saklaw sini nga mga lugar sir no? Do ano kadako ang coverage sa aton nga Doppler radar? Entire Western Visayas bala Sir John? Yes ma'am, actually ang radius niya ni is within around 500 kilometers. Wow. So actually hindi lang ni makover niya ang Western Visayas no, but actually mga nearby areas ano niya man makover niya man. Actually ang radius niya nag-extend ni siya hasta sa ano no, Manila kag sa Surigao. So mas maayo na siya ma'am no, kay kung especially kung may mga bagyo kita, kay at least kung papalapit pa lang ang bagyo makita ta na yan no, kung din siya kung anong iyang intensity kag ang iyang direction kung din siya madalagan. So paano naton ginasiguro Sir John nga accurate man no ang ginahaboy sa aton nga radar or Doppler radar? Paano naton ensure no nga sakto kag husto ang gina-reflect nga datos sa aton nga bulletin, no, weather bulletin, and also sa aton man nga mga websites ang Pag-asa? Yes ma'am, actually hindi lang actually Pag-asa ang aton nga ginabase no in terms sa aton nga data. So actually hindi lang isa ka tool ang ginagamit naton, but ang ining radar data naton actually gina-combine ta ni siya sa iba naton nga mga weather stations kag sensor. And of course may mga ano kita no, may mga experts man kita, mga meteorologists naton nga nag-analyze sa mga nga data, and ang ining pagkuha naton sang data not only the the radar data and together with the weather station and sensors, actually naga-monitor kita 24/7. So ang ini nga data is ginaano nato no, ginakuha ta ni siya 24/7. So para hindi not only nga not only nga ang atong nga data is lacking, but also mas to ensure nga mas accurate siya. So mas ma-ensure siya nga kompleto siya kag accurate siya, kay of course damo kita tools nga ginagamit, and at the same time continuous monitoring. So actually wala ni siya poway biskan Sabado Domingo nagakuha kita sa sa aton nga mga weather data.
So, paano natin gina-reconcile, Sir John, ang mga datos ngayon? Of course, you mentioned nga ang mga datos na galing pa sa ibang lain-lain nga mga sources, no, or tools, no? So, paano natin i-reconcile ang tanan-tanan nga mga datos ngayon and maka-arrive kita sa ang aton nga data or number nga ipagwa naton sa publiko? Yes, ma'am. Actually, the way nga ginaano nato ning data is of course may mga station, yung mga field station kita no sa ibang naton nga lugar, and actually ginasend ni siya sa aton nga central office sa may Quezon City, and actually nila ginagamit ang data to formulate the next weather forecast. So mas mambal naton nga mas accurate kita ya kay wala mo formulate kita sa aton nga weather forecast based on the ground data. So gito mismo no sa specific nga mga lugar. So mas mas mambal naton nga mas accurate ang aton nga data pag ground data kita no ang aton nga basehan. Sir, let's talk about naman no sa success sining Doppler radar naton, no. A month after sang inauguration, kamusta na ang inyong operation dira sa DOST Pag-asa Iloilo, no? Ano nang mga pagbago, ano nang mga changes, no? Anong mga limitations nga na-address na no sa Doppler radar nga sa karon gina-enjoy sang aton nga publiko? Yes, ma'am. As mentioned earlier, nung sang wala kita radar, mas medyo mabudlaw mag-forecast, kisa may delay pa, kay nakabase lang kita sa aton nga satellite, but sa subong kay may bago na kitang radar, mas mas dasig na kita mag-forecast, mag-provide sa sang warning sa aton nga mga pumuluyo. So actually, mas namin ni siya nga aton nga radar, no, kay mas dasig ni siya, mas mas clear or high resolution ang iyang gina-provide nga image, and of course mas reliable siya. So hindi siya pareho sa previous naton nga radar nga kisa may mga downtime, no. Niya mas mas maka-operate ni siya 24/7. Okay, no. So at least mas dasig na no ang pagkuha sa mga datos, accurate no compared before nga satellite, and so pong no nagagamit na sang radar ang aton nga DOST Pag-asa. So siguro sir no i-insert naton ang synoptic nga groundbreak man no sa may Iloilo International Airport. Paano ini mag-complement sa Doppler radar no sa nga gininaugurahan dira sa may DOST Pag-asa? Well, actually, ang synoptic station naton, actually weather station man na siya naton, no, ang function niya nang galing is nagakuha siya sa ground data. Ang mga ground data naton, for example, na siya naton mga temperature, wind, air temperature. So nagakuha kita data every 3 hours. And actually na siya, dako na siya actually nga bulig sa aton nga radar data man kay ako imagine nato no ang function na bisa nga aton nga radar is to take a big picture no sa aton nga kalangitan. Sa aton naman nga synoptic station amo na siya yung nagakuha sang naton sang kung anong nagakatabo no sa aton nga surface level. So kung i-combine mo na siya mas mas kompleto kag mas accurate ang imong forecast. So no sir no ang ginalauman naton nga matapos ining synoptic dira sa may Iloilo International Airport, if you have no sang information sa noayhan ang completion sang sining proyekto, Sir John Baron? Well, actually pa siya ma'am no, indefinite pa siya. Hindi pa naton ma-confirm gid kung ang niya no, ang target date sa aton nga synoptic station kay wala mo nag-motion pa ang aton nga contractor nga islan ang presyo sa mga materyales naton no. Ang kay wala ang presyo nila nga gin-provide sa aton is outdated na 2 years ago pa. So ang ilang plano is islan ang presyo. So once siguro ma-provide nila ang presyo, then we can get the ball rolling, no.
Sir, balikan lang nato no sang makadali ang radar facility dira sa may Pag-asa Complex. Sir, balaman nato no, technology hindi man tanan nga technology perfect no. There are times nga nagapalya, ga malfunction. May ara kita sang backup system just in case no nga magka-technical problem no or may mag-malfunction ang aton nga radar. Sa subong ma'am mga aton nga so far do wala pa kita may nanogid nga issue sa aton nga radar no, but siguro kung mag-ano kita, kung if ever di man nga may magka-problem kita, actually may mga ano man kita may mga iban man kita nga mga radar station. Actually pwede na sila maka sa laro. In fact, ang aton mas bati nga radar station, actually syempre malapad man ang iyang coverage, actually malabot niya na ang Western Visayas man. So if ever nga worst case scenario nagka-problem ang aton nga radar, may may backup man kita nga mga radar stations sa iba naton nga lugar. Yes. Wala naton ginapangayo but of course no, at least ready ang aton nga DOST Pag-asa Iloilo in case no sa mga worst case scenarios. Kaangay isang pag-malfunction no, or technical problem sa aton nga Doppler radar nga source no sang aton nga mga datos or impormasyon para sa aton nga mga weather advisories diri sa aton sa Western Visayas. So siguro sir no, before ka namon kuan sang mensahe para sa aton nga mga pumuluyong Ilonggo or mga pumuluyo diri sa Western Visayas no, ano pa yung mga lauman naton sa DOST Pag-asa no, ano pa nga mga tikang no or projects ang inyo nga i-undertake para mas mapabaskog no ang weather monitoring sa Western Visayas, Sir John? Yes, ma'am. Actually, diri sa aton sa Pag-asa may plan kita nga magdugang pa sa aton mga weather station. So actually may plan kita nga magdugang pa sa mga radar station naton, mga synoptic station naton. And amo na nagalinaw ginaplano pa naton kung din gid ang anami butangan kay of course siyempre pag-ibutang mo na karon ng radar station nga may malapit man nga radar station, so parang hindi na siya so ano pa na ako ng purpose, so ginaano naton actually ginapangitaan pa naton ang nami nga lugar kung din ay butang aton mga weather stations. Yes. And of course, last sir, no, ang imong mamensahe sa mga pumuluyo, no, anong mensahe sa aton nga DOST Pag-asa sa mga pumuluyo sang Rehiyon 6? Yes, always stay update, stay weather updated kita, and of course listen to official advisories. Ay balanta naman nga daan social media, damo mga fake news, so mas mayo na ang straight from the source kita no, kay Pag-asa kita po kay as I mentioned before, mas accurate siya ang aton nga data ginapo kay based on ground data, based on scientific data, and of course take warning seriously no, kay especially during heavy rains and tropical cyclones, kay syempre kung mas maka-prepare kita on time that's a matter of life and death na pag pag may mga may mga heavy rains na kita or mga bagyo nga paabot, so take warning seriously no, and if ever nga mag-provide kita sang warning, prepare kita dayon. Yes. With that, sir, madamo gid nga salamat, Sir John Baro, no, mabuhay kamo dira sa may DOST Pag-asa Iloilo. Madamo gid nga salamat, maayong aga. Ma'am, salamat, and salamat maayong aga sa inyo. Nabatian mga kabyanan si Sir John Baron. Ang mga solusyon nag-explain sa ato no tuhoy sa Doppler radar nga inagurahan no bulan sang Marso nga tuig 2026 dira sa may Pag-asa Complex sa distrito sang Haro. So, sang una, nag-rely kuno kita no sa satellite. Patsubong no nga may ara na sang bag-o nga facility o kunang radar facility nga ini. Mas dasig no, mas accurate ang aton nga mga data, and take note kadako sang coverage sini, so entire Western Visayas, and even no nag-extend pa ini Metro Manila no, sila ni Sir John Baron. ang mga
So thank you so much no sa aton nga DOST Pag-asa, ang aton nga prime source no, pinakauna nga source no sang lakat sang panahon. Dapat dirigid kita naga-tune in mga kaabyanan sa aton nga DOST Pag-asa no. Lihitimo nga source ang impormasyon. And of course, para mabatian nyo no, ang mga live updates ng DOST Pag-asa, mag-tune in man kamo no, diri sa programa Tukib or sa iban pa nga mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. So there you have it mga kaabyanan, si Sir John Baron sang Pag-asa Iloilo. Philippine Standard Time 10:43 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, tingwaan nato no nga malabot si Sir Broderick Train para naman niya sa pagpanghanda sa nga province of Antique sa El Nino phenomenon. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Ay, si Dingdong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time 10:45 sa aga. So sining tinion mga kaabyanan, i-check naton no ang pagpanghanda naman sa probinsya sang Antique sa El Nino phenomenon no. Kung madumduman kahapon lang gid no nag-anunsyo ang Pag-asa nga nag-raise ang El Nino alert sa aton sa pungsod Pilipinas. And with that no, i-check naton ang aton nga mga local government units. And sa sining tinion, i-check naton ang province of Antique. So yari sa aton nga piyak nga linya si Sir Broderick Train, ang hepe no sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas. Inyong programa sa Radyo Pilipinas. Yes. Sir Broderick, no, sa aton nga mga tagpalamati, kamusta ang inyong preparation subong no sa El Nino phenomenon? Kati like I've said no, nag-anunsyo na ang Pag-asa nga mangin alerto na kita no sa El Nino. Tama naman no, elevate ang Pag-asa ang from El Nino watch sa kanya El Nino alert. So daw na-alarma kita sigurado nga may ma-experience kita nga El Nino sa kanya mga masunod na mga binulan. So actually ang aton nga opisina kay mga membro ng aton konseyo nagpatawag rin kita no kang sa consultative meeting with regards to this. Kag may mga areas man kita nga gagin highlight no para sa paghanda or kaya especially nga kung magambal kita nga El Nino, ang una kaya nga impact na kita ang possible nga drought kag ang init. Kag amo dya nga ang atin nga kinakamain nga concern amo ang possible nga water shortage kag
related no nga mga kakulangan sa mga tubig na maka-impact sa agrikultura natin at sa iba pa nga mga sektor. So ang ginimo natin as part ng preparation, mapan na natin dyan no, ang mga possible nga mga water challenge barangay no, kung ang may mga possibility nga may mga water shortage kag sa 11 ka munisipyo, mga 216 barangay sa identified natin na posible nga mapiktuhan. So ang sara no, concern man natin luwas sa water shortage sa buang epekto kang init na makatrigger man no kang mga heat related illness. So may mga coordination kita nga ginimo sa atin nga Provincial Health Office in preparation sa diyang possible nga effect na. Kag likewise may mga advocacy rin kita man no nga gipagwa, especially nga kalabanan kanya na mga heat related illness no diyan sa mga panimalay natin. So gina-advise natin no nga mag-inom ka duro nga tubig, limit na ang mga activities especially sa window time na gi-impose natin no from 10 o'clock in the morning up to 2:30 in the afternoon no nga limitahan na anay ang mga aktibidades o sobra nga mga aktibidades na makatudlo no kang madali nga kakapoy sa lawas natin, especially nga dali kita ma-dehydrate. So ang saraman ka na dyan magguha kita magdara ka mga protection like payong at iba pa no nga mga pamagi para hindi kita directly nga maigo pang init. Likewise mga atin nga sa agriculture kay ang saranya kanya mo ang drought at mo dyan nga ginamapping man natin kira ang mga rainfed natin ng mga hektaryas na mga farmland, especially ang mga palay kag iba pa no nga mga agricultural crops nga bangal no ang possibility nga magtrago ba ikaso nga maigo ang drought. So ginanamtaw mo natin kira nga mga hektaryas ang irrigated kaya mo ang masimple mga priority natin nga pili no nga ma-maintain ang mga agricultural activities kung irrigated ang bastante ang supply ng tubig. So ang saraman part ng preparedness natin mo ang like what happened sa 2024 no rin duro ang mga insidente ng bushfire o mga wildfires. So may mga advices makita in collaboration sa ating mga local counterparts sa 18 Kapanawanan, especially sa southern, central at northern Antique ang mga kabukida natin. Nga sinanglanggit no nga andam natin nga magtutod o maka-umpisa no kang mga bushfire o grass fires na including ang mga rubbish fires no kaya mo dyan tugahan kang mga maglapat no kang mga sunog. Ay last year no mga 50.4 hectares ang naapektuhan at more or less may mga 40 million no nga nakalabot no sa ang damage cost kanjang mga pagkasunog. So mo no ang ating sangka itsura kang El Niño. Ang sarana kanya nga senaryo o itsura amo ang pag-enhance kang bagat kay base man sa forecast no kang usa mga pag-alinton kang pag-asa nga pwede na dyan magpabaskog ng mga pag-uran antes mag-abot no ang diyang mga El Niño. So we're expecting kay mayuron sunod na bulan tagururan masilid ang southwest monsoon kasi no nga from time to time kasi may mga baskog ng pag-uran kag mga landslide pagbaha mga flash flood nila amo nga dyan ginabantayan natin amo nga hindi lang mahambal kita nga El Niño ang drought lang o kung ang init ang bantayan natin ba't ang possible man no pagkatuga na kanya base sa forecast ng pag-asa nga may mga pagbaha tingin sa pwede nga magbultong dyan ang monsoon kag magtuga ka mga baskag na pag-uran. So atin preparasyon na kanya sa kanya nga mga binulan gina-intensify natin no ang pag-set up no kang atin o natin ang pag-set up ang atin na communication early warning natin ng mga pamahagi o mga system para makatudlo na yun ng timplano ng mga warning at makaulag man sa timplano at mga kabaranggayan. So, from time to time, kita ka mga direktiba na kinangalan na
pasaka no ang alert status man kang ating emergency operation center kag imo natin ang mga hinsya kang gobyerno nga nag-atubang man dyan kadya. Sir, sa inyong nga pag-assess, no, ano nga mga bulan gid ang mangin balantayan, no, in terms sa pagbantay sining epekto sang El Nino? Base na, no, ay ginalagtaw na natin ang forecast ng pag-asa base mga June, no, kag masunod na mga binulan na kadya, amo dyan impacted kang El Nino. However, no, ang sa ginambal ko kayo na, ang mayo nga niya, hindi na nga makabatsyag kita ka mga pag-uran-uran man, kundi enhance na kitman ang bagat. So, amo dyan, no, ang mga binulan, next month, June, July, August, no, hasta nga talaga natin, no, ano ang hasta din ang advice o kung ang forecast ng pag-asa ay possible, no, nga ipasaka pananda niya ang El Nino alert sa El Nino gid mismo rin nga may impact ang weather phenomenon. Yes. So siguro last na lang, Sir Broderick, no, ang imong mapanugyan sa aton nga mga pumuluyo subong, no, nga may ara kita sang threat, no, sang El Nino phenomenon sa pungsod. So ang atin lang ginamanuman kanya tunanan natin kung paano nga mag-tipid o mag-conserve kang tubig. At likewise, no, ang mga heat illness nga malikawan natin, kag bantayan lang natin ang mga impormasyon sa kang pag-asa, no, sa ang ginawaragwag sa ating mga radyo, kag sa iba pa nga mga medium, no, kang communication para updated kita, kag aware kita kung ano ang possible nga mga impact na kadya. Ang ating opisina, kada adlaw, no, nagapagwag kita kang heat index para nga mamanan man ang mga katawan natin kung ano ang level ng init, no, o ang humidity ay amo dyan, no, ang sara nga sa kadya, amo dyan kinabatayan natin kay duro rumungwa man, no, ang mga na-observe natin yung may mga especially, no, ang mga vulnerable sector natin, mga senior citizen nga nakabatgat ng mga init at nag-trigger, no, mga stroke o kung mga hypertension. So, mo dyan, no, likawan lang natin ang overexposure sa dyan init sa kanyang panahon kag sa ginawan-uman natin, no, na ginawag natin yung init and days kag ang direct na informasyon tutuan man na talupangan para nga palikawan natin ang mga malaing na epekto kag dyan El Nino. Yes, with that, Sir, no, madamo gid nga salamat, Sir Broderick Train sang PDRRMO Antique. Sir, maayong aga. Thank you so much, ma'am. Na batian mga kabiyanan si Sir Broderick Train, no, sang PDRRMO, ang hepe sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique. Si Sir Broderick Train naghatag sa aton sang ilang pagpanghanda, no, sa El Nino phenomenon. Kay ti kumadumduman again kahapon lang gid, no, very fresh ang announcement sang pag-asa nga naga-raise, no, sang El Nino alert sa aton sa pungsod Pilipinas. So sa aton nga mga kauturan, no, as mentioned by Sir Broderick Train, mangin ano kita, no, mangin alerto kita, no, planuhon nato ng pag-conserve naton sang tubig. Actually may El Nino kun wala dapat gid man, no, gina-conserve nato ng aton nga tubig. So nagiwat na sang consultative meeting mga kabiyanan ng PDRRMO, kaupod ang mga government agencies, no, sa province of Antique, also sa mga counterparts Manila, no, sa mga kabanwahanan para mahandaan sang maayo, mapreparahan sang maayo ang posible epekto sang El Nino phenomenon. Of course, ang long drought, no, nga gina-foresee sa sa probinsya, and at the same time yung epekto sini kaangay sang bushfire, no, kay kumadumduman 2024 nakabalhag sang bushfire incidents, no, ang province of Antique. Kakulang sang tubig o kung paghubas sa mga bubon, no, or mga kuluwaan sang source sang water, no, nga ilimnon especially sa aton nga mga kauturan. Sa rehiyon libon
Imagine mga kaabyanan, no? Mainit na gani ang tiempo, makubsan pa kita sang tubig, kabudlay, no? And we have this energy emergency pa nga ginapangatubang. Pagkinot gidya, no, ang term para sa aton nga mga kauturan kita, no, para sa aton sa publiko. Magkinot kita hindi lang sa enerhiya kundi sa tubig, no. And syempre ang ginahandaan man, no, sang PDRRMO ang epekto sang habagat sa province of Antique. Philippine Standard Time, 10:58 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa programa Tukib. Of course, thank you kay Sir John Baron sang Pag-asa Iloilo. Thank you man, no, kay Sir Broderick Train sang PDRRMO Iloilo or Antique rather, no. Nagatag sa aton sang latest, no, sa ilang preparations. Thank you man sa inyo nga mga nagtutok, no, sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Salamat man, no, sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio, Sir Alan Defante. Kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Ang kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante kag giniang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.